Nasayang naman ang 86 points performance ng Big Three ng Los Angeles Lakers na sila LeBron Davis at Austin Reeves. Tatlo lang din kasi sa kanilang mga players ang naka-double figures. Hindi katulad sa Cleveland Cavaliers na 5 sa kanilang mga players ang may double figures. Okay naman sana ang performance ng Lakers kahit mas malalaki ang players ng Cavaliers. Lalo at nakakasabay sila sa Twin Tower ng kalaban na sila Jarrett Allen at Evan Mobley. Lalo at meron ang Lakers na 62 points sa paint na mas lamang pa nga sila ng 10 points sa Cavaliers na meron lang 52 points sa area na ito. Pagdating naman sa rebounds ay hindi naman nagkakalayo ang dalawang kupunan lalo at ang Lakers ay merong total na 43 rebounds. Habang ang Cavaliers ay meron namang 48 total rebounds. Pero ang pinaka nagdala sa panalo ng Cavaliers ay ang kanilang 3-point shooting. Na dito talaga namalmaan ang Lakers kanina. Paano ba naman nasa kalahati ang kabuuang naipasok ng Cleveland Cavaliers sa area na ito kesa sa Lakers? Gumawa lang kasi ang Lakers ng 9 out of 35 sa 3-point area. Habang ang Cavaliers ay meron namang 18 out of 46 sa 3-point area. Ang daming sablay din kasi ng Lakers mula sa beyond the arc at mukhang naninibago din pati itong si Dorian Finney-Smith sa unang laro niya sa Lakers. Sa loob kasi ng 20 minutes coming off the bench, ay nakagawa lang ito ng 2 points, 2 rebounds, 2 assists at 0 out of 2 naman ito sa 3-point area. Pero positive 7 naman ito sa loob ng court pagdating sa plus-minus. Habang mas maganda naman ang naging performance nitong si Shake Milton sa debut game niya sa Lakers. Paano ba naman sa loob ng 10 minutes of playing time ay meron lang naman itong 6 points, 2 rebounds at 2 out of 4 naman ito beyond the arc. Isa pa mga idol ay struggle din talaga ang ibang mga players ng Lakers pagdating sa kanilang shooting. Baka medyo may hangover pa nga ang mga ito sa party ni LeBron sa birthday nito. Tulad na lang nila Rui Hachimura, Dalton Knecht at Rui Hachimura na walang naipasok na 3-point shot laban sa Cavaliers. Okay naman mga idol ang performance ng starters ng Lakers kahit mababa ang puntos nila Rui at Max Christie kanina, na may pinagsamang 12 points lang ang nasabing dalawang players. Pero yung contribution mula sa scoring ng bench ng Lakers ay dito rin talaga sila naiari ng Cavaliers. 12 points lang kasi ang naging ambag ng bench unit ng Lakers kanina. Ikumpara naman natin sa 32 points na ginawa ng bench unit ng Cleveland Cavaliers. Ay dito palang mga idol ay talagang mahihirapan manalo ang Los Angeles Lakers sa Cavaliers. Pero syempre mga idol ay nawala rin naman kasi sa Lakers ang 12 points per game na ambag ni D'Angelo Russell. Lalo at na-trade na nga ito papuntang Brooklyn Nets. Habang ang mga bago namang players ng Lakers ay nag-a-adjust pa nga sa sistema ng bago nilang kupunan. Pero kung tutusin ay mas maganda pa ang naging performance nitong si Austin Reeves sa backcourt duo ng Cavaliers na sila Donovan Mitchell at Darius Garland. Si Reeves kasi ay nakapagtala ng all-star performance matapos itong makagawa ng 35 points, 9 rebounds at 10 assists. So ang kailangan lang ng Lakers ay mag-step up talaga ang kanilang bench unit. Higit sa lahat ay dapat nilang mapataas ang kanilang 3-point percentage. Lalo at padamihan ngayon ng nasushoot na mga 3-pointers para manalo. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng team ay sa 3-point shot umaasa. Pero sa modern NBA kasi mga idol ay dito ngayon nakafocus ang mga players. Na syempre ay kailangan din ng Lakers na mapigilan ang mga scorer at shooter ng kalaban. Na kahit malimitahan nga lang ang mga numero na nagagawa ng mga ito ay malaking bagay na. Pero ito mga idol madagdag ko lang ang isa pa pala sa problema ng Lakers ay kulang talaga sila ng isa pang sentro. Dahil hindi talaga kaya ni Anthony Davis na bantayan parehas ng sabay ang Twin Tower ng kalaban. Katulad na lang kanina sa 4th quarter matapos ang corner 3-point shot na ginawa ni LeBron. Ay bumaba na sana sa 5 ang kalamangan ng Cavaliers under 3 minutes remaining time sa final quarter. Pero itong sila Jarrett Allen at Evan Mobley talaga ang pumatay sa momentum ng Lakers sa tuwing hahabol sila. Kapag kukunin kasi ni Davis ang switch ay dito naman na-o-open ang mga big man ng Cavaliers. Kumbaga mga idol ay mawawala na sila ng shot blocker o di naman kaya ay mismatch ang sasalubong na defender sa mga big man ng Cavaliers. Kaya kapag nagawa ng Los Angeles Lakers na makapagdagdag pa ng isang sentro na maaaring gamitin nila para pares kay Anthony Davis, ay panigurado na solid na ang lineup ng kanilang kupunan papasok ng second part ng season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa performance ng Lakers laban sa Cavaliers?